hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Yan sa... ang kabuuan natin palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RHD. Ray Simayan At Kisses Hubson. para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Oras Miss Wina. 4:37 ng hapon. Standby let Narciso ba ang Malacanang. Pinagsabihan si Senator Alan Peter Cayetano na huwag umaktong parang siya pa ang biktima. Standby Raymond Dadpa, Senator Tito Soto. Naawa naman sa kalagayan ngayon ng 18 bodyguards na ginagamit upang siraan ang kung sino-sinong iniugnay sa flood control projects. At standby Edniel Parosa nawawala sa Mindanao. Gunsod ng 7.8 na lindol kanina umaga. Abay, nawawala pa yung 12 at marami pa ang sugatan. At bago ang detalye ng balitang yan, alamin mo natin kung sino ang ating winner sa Kring Kring Panalo Promo. Kring Kring. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang Kring Kring. Tignan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa Kring Kring Panalo Malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kling-kling na! Sa ating linya na Miss Wina, si Miss Mary Jane Taderna mula sa Commonwealth, Quezon City. Magandang hapon po, Ma Mary Jane. Magandang hapon po. Aba, Ate Mary Jane, kayo ba'y updated sa mga balita, current events? Opo. Aba, Ayun, sige Lakay. nga. Sige nga, testingin nga natin, testingan Lakay. natin. Gaano kalakas, anong magnitude ang lindol na tumama sa Mindanao kaninang 7:37 na umaga, ate? 7.8 po. Ang galing-galing mo talaga, ate. Nanonood Isa to, kang Lakay. henyo, ayan. Pwede isali sa Quiz B. Congratulations sa Ate Mary Jane Taderna ng Commonwealth, Quezon City. At eto na ang mga reports. Unahin natin ang report mula sa Malacanang. Si Senator Alan Peter Cayetano pinagsabihan ng palasyo na huwag daw umaktong parang siya pa ang biktima.
Arrest number 14. Let Narciso please come in. Miss Let. Lakay binuweltahan ng palasyo si Senator Alan Peter Cayetano sa payo nito kay Acting Senate President Win Gatchalian na huwag umanong magpagamit sa Malacanang. Sa press briefing, pinagsabihan ni Palace Press Officer Claire Castro si Cayetano na huwag umakto na parang siya pa ang biktima. Paalala ni Castro sa Senador, ang kaguluhan sa Senado ay naganap sa ilalim ng kanyang pamumuno at hindi dahil sa pakikialam ng Malacanang. Dagdag pa nito, ang tunay na biktima na makaguluhan sa Senado ay ang taong bayan na naniniwala sa integridad ng institusyon. Kasama rin anya dito ang pamilya ng EJK victims na umaasang mapapanagot ang dapat managot, pero ang matataas na opisyal pa ang nagkakanlong at nagpapataka sa akusado bilang co-perpetrator ng crimes against humanity. Pakinggan natin si Jose Castro. Ang putukang nangyari sa Senado noong May 13, ito po ay alam, may permiso, aprobado ni Senator Alan Cayetano. Ang pag-lock and load order na isinagawa at inutos ni General Aplasca noon, ito po ay aprobado ni Senator Alan Cayetano. Ang pagpapalabas o pagpapatakas kay Senator Bato de la Rosa ay aprobado din po ni Senator Alan Cayetano. Kung lahat pong ito ay sinasabing ni intervention ang Malacanang, lahat ng yan ay hindi mangyayari. So, ang sinasabi ay mag-ingat sa Malacanang, mas mag-ingat po ang taong bayan sa mga taong nagkukunwari at nagpapanggap na banal. Palace Press Officer Claire Castro. Ito si Let Narciso para sa alam mo ba yung hinihinging may condition daw si Senator Alan Peter Cayetano para magkasundo na sila? Ano yung mga agreement na yun? O si Raymond na magbabalita mamaya? Anong agreement yung lakay? May mga hinili ng mga interim arrangement. Yes, katulad ng mga signatories daw diyan sa Senado kasi sigurado apektado na ang pondo. Ayan, mga sweldo ng mga empleyado pag ganitong may impasse pa rin diyan sa Senado. Lakay. Pero alam mo, duda dyan ang palasyo lakay. Wala nang tiwala Sabi ni Jose Castro lakay, kasi maulit lang yung nangyari dati sa House of Representatives. Ay, oo nga. Hindi tunupad ni Cayetano ang term sharing agreement nila ni Congressman Lord Alan Velasco. Ano ba hindi tinupad ni Senator Alan Peter Cayetano? Ayaw niyang ayaw tumupad sa... Sino ba ang unang naupong speaker noon? Siya? Siya. Tapos ayaw yung kalahati, yung term sharing nila ni dating speaker Lord Alan Velasco, ayaw sanang pagbigyan. Parang ganoon. Okay. Sige. Ano pa schedule ng presidente? Anong ganap sa Malacanang, Miss Let? Lakay, wala pa ibibigay na update ang palasyo dun sa mga nagpagpulong ni presidente ngayong araw. Okay. Maraming salamat, Let, mula sa Malacanang. Dali sa iyo, lakay. Mula sa palasyo, dumakot sa Senado, Miss Wina. Si Senator Tito Soto naawa sa kalagayan ngayon ng 18 bodyguards na ginagamit upang siraan ang sino-sino kaugnay ng flood control. Detalye sa report ni RH28 Raymond Dadpaas. Raymond? Una, Mayor, ginagamit lamang ang 18 mga bodyguards. Ito ang deklarasyon ni Senador Vicente Tito Soto III sa pagdalo sa meeting ng Senate Blue Ribbon Committee na pinabunuan ni Senador Erwin Tulfo. Ayon kay Soto, marami siyang inihandang katanungan sa 18 bodyguards kung humarap sana sila. Ngunit nasagot na rin ito sa report ng NBI na contracted ang paghahanda ng joint affidavit ng ilan sa mga 18 bodyguards. Iisa lang ang nagkanda sa affidavit at pumirma na lang ang iba, kaya hindi nila alam ang detalye ng ilan ng mga laman nito. Dahil sa joint affidavit ay wala siyang pangalan na tumanggap ng anuman. Ngunit sa ipinatawag na pulong ng grupo nila Senador Cayetano noong araw ng Huwebes ay pilit silang idinadamay ni Senador Ping Lacson, ni Senador Alan Peter Cayetano at Senador Rodante Marcoleta sa isyu ng maleta. Sabi ni Soto, baka darating ang panahon na lahat ng asunto ay sasaluhin ng 18 bodyguards kaugnay ng pagdawit ng kung sino-sino sa flood control scandal. Narito si dating Senate President Tito Soto. So, I actually sympathize with the 18 ex-bodyguards because parang nagagamit talaga sila. Ay,
nakakaawa eh. Dahil later on, baka sila sasalo ng lahat ng kabulastugan ng ginawa nung nag-prepare ng joint affidavit, nagsingit si ganito, sinama si ganito. Pagkatapos, individually, pagka nakausap mo, iba ang kwento. Ang bahagi ng pahayag ni dating Senate President Tito Soto. Ito si Raymond. Mayor. Actually, nangyayari na yung sinasabi ni Senator Tito Soto, di ba? Si Senator Erwin nagpala ng complaint sa DOJ laban do sa tatlong dating Marines. Yun na nga yung parang binabanggit ni Senator Tito Soto sa kadulutuluhan ng lahat, lahat ng problemang legal ay sasaluhin ng 18 ay hindi malaman kung anong mangyari doon sa mga nasa likod nila sa ngayon na mayor. Ayan ang malungkot, ha? Anong una, siguro naniwala tayo doon sa mga, siguro si Carly Diskaya, naniwala tayo doon. At yung iba pa, pero kung sino-sino nang idinadawit nabahiran na tuloy ha? Siguro kung yung mga binanggit, maniniwala pa tayo. Ayan, sa bagay, naniniwala man tayo na totoo yung iba. Pero mukhang maraming idinagdag na hindi totoo. Raymond. Kanina mayor na dami daw mga innocent. Pati pangalan ng pare isinama dahil kritiko siya ng dating administrasyon. At saka wala namang malinaw na detalye, questionable yung wala namang solid evidence na ipinakita. Lalong nababagiran ng pagdududa, lalo na at ayaw nilang kumarap doon sa nila ay hindi nila kakampi yung mga magtatanong sa kanila. Mayroon kaya nang nangyari kanina, nandito sila sa Senado, pero sa halip na humarap, nagpatawag ng isang news conference sa opisina ni Senator Robin Padilla. O nga pala, anong inilabas nila statement? Nung nandun sila sa opisina ni Senator Robin Hood Padilla? Ang binabanggit nila, Mayor, ay hindi nila kinikilala yung bagong majority ng Senado. Para sa kanila, si Senator Alan Peter Cayetano pa rin ang Senate President at si Senator Pia Cayetano ang chairperson ng Senate Ribbon Committee. Kaya nagpunta sila ng Senado para magsumiti ng karagdagang pangalan ng mga dapat ipatawag na susuporta doon sa naunang statement ng 18 mga bodyguards, Mayor. Talaga, ha? Isa pa, Raymond, ano ba yung may mga kondisyon daw si Senator Alan Cayetano na para matapos na yung gusot dyan sa Senado, Raymond? Ano ba yung mga hinihiling kay Acting Senate President Win Gatchalian? Actually, Mayor, nagpalutang lang siya ng idea na kung maaari parang hatian ng liderato. Hatian ng liderato. Term sharing ulit. Parang ganun yung dating kasi ang gusto niyang mangyari, yung dalawang Secretary of the Senate, parehong uupo, si Attorney Montales at si Attorney Montales, ito yung kanyang itinalagang Senate Secretary. Nung napalitan siya, itinalaga naman si Attorney Renato Bantog Jr. So ang gusto niya parang pare-pareho, yung dalawa ay sitting at pareho silang signatory ni Senator Sherwin Gatchalian sa lahat ng bagay. Pero ito ay tinabla ng grupo nila Senator Gatchalian na Mayor. Ayan, siguro tanggapin na ni Senator Alan Peter Cayetano yung tunay na pangyayari ngayon. Siguro mag-give na sa paraan matapos na yung gusot dyan sa Senado, Raymond. Ang binabanggit niya, Mayor, hinintayin daw ang maging desisyon ng Korte Suprema. Pero ang tanong nga namin ay kung magpa-file sila o nag-file sila ng petition. Wala naman siyang naisagot doon na Mayor dahil wala naman silang dahil ang binabanggit niya kahit sino ay pwedeng mag-file ng petition sa Korte Suprema. Dapat sila para matapos na. Sila ang ayaw kumilala, di ba? Sa majority. So di dapat yung kampo nila ang mag-file ng petition sa Supreme Court. Walang ganun na diretsahang sagot, Mayor. Tungkol sa tanong na yan.
open kung sino daw ang may gusto na magpunta ng Korte Suprema para mag-file ng petition. Ayan, so anong mangyari ngayon sa Senado, Raymond? Sinong kinikilala ng mga empleyado? Ayan, kanina sila sumusunod nga ng order kay acting, ayan, medyo sa bagay, magulo nga talaga, si Senate President Alan Peter Cayetano o si acting Senate President Win Gatchalian? Kahapon ay pinulong ni Senator Gatchalian yung iba't ibang mga departamento at kanina ay nakita naman natin na mukhang maayos naman dahil yung hearing kanina nandun yung Secretariat ng Blue Ribbon Committee at yung sa Office of the Sergeant at Arms ay nagpa-function naman simula pa lang nung umagang-umaga na kami naroon nang i-turn over nila sa PNP CIDG ang bilanggo nila na si Pacifico Curly Vizcaya, Mayor. Ayan, sa bagay, masosolve yung isyong yan pagka natuloy na ang kung meron pang tatawid nga sa kabilang bakod, ha? Kung meron nga bang isa o dalawa o tatlo pang senador ang lilipat sa grupo ni na Senator Win Gatchalian. Aminado naman, Mayor, si Senator Alan Peter Cayetano kanina na walang problema kung isa ang madadagdag doon sa kanila. Wala siyang magagawa kundi tanggapin yung resulta. Ayun, yun na lang. Para wala nang issue dyan. At sino yan? Ayan, tagal ka usapin, ano ha? Mukhang marami pang hiningin concession. Kailangan walang kulong. Okay. Yan ang ating ang tabayaran, Mayor, kung magkatotoo nga itong mga ganitong bali-balita. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Raymond. Ito si RH28, Raymond Advance para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mula sa Senado, dumawa tayo sa Kamara, Miss Wina. Manifestation na isumite na ng Kamara sa Senado at pre-trial sa VP Sara Duterte impeachment pinaghahandaan na ng House Prosecution Team. Detalye sa report ni RH12 Milky Rigonana. Miss Milky? Lakay at Wina, formal lang inihain ng Kamara ang manifestation sa sagot ni Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court. Ang manifestation ay personal na din General Attorney Celoy Garafil at tinanggap ni Senate Secretary Attorney Renato Bantug Jr. Ang House Lead Prosecutor Jervil Luistro, hindi kailangan ng paliwanag dahil walang tugon o hindi kinontra ang mga nasa Articles of Impeachment. Dahil na isumite na ang manifestation sa Senate Impeachment Court, sinabi ni Luistro, naghahanda ng House Prosecution Team sa pre-trial sa harap ng patuloy na kaguluhan sa Senado. Sabi ni Luistro, sa kabila ng mga komisyon at alitan na nagaganap ngayon sa Senado, ang 11-man House Prosecution Team ay hindi natitinag at handang humarap sa papalapit na impeachment trial. Inaasahan na June 18 ang pre-trial kung saan naharap sa Senate Impeachment Court ang 11-man House Prosecution Team at sa July 16 ang impeachment trial. Sa ngayon, sinabi ni Luistro, umaasa na matatanggap na nila ang official notice matapos sabihin naman ni Acting Senate President Win Gatchalian na kanilang susundin ang original timeline na nirelease ng Senado. Ako si Milky Rigonana nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky Rigonan. Samantala, 12 katao patuloy pa rin hinahanap dahil nawawala sa dahilan ng malakas na lindol sa Mindanao kaninang umaga. Alamin natin ang report mula kay Edniel Parrosa. Edniel. Lakay, bago yan, dumating na sa Davao City International Airport sa mga opisyal ng pamahalaan, national government na mamumuno sa pagtugon sa epekto ng magnitude 7.8 na lindol nga sa Sarangani. Kasama sa team, sina Civil Defense Administrator Undersecretary Harold Cabreros, Public Works Secretary Dean Station at Health Secretary Ted Herbosa. Pagdating sa Davao, lumipad ulit sila pa Sarangani naman upang i-assess yung sitwasyon habang nakataas ang red alert dito sa National Operations Center sa Camp Aguinaldo. Habang ang mga opisyal ay naroon sa Mindanao, dito sa General Headquarters, sinabi ni OCD spokesperson Johnny Castillo, kapag tutulungan muna ng local response teams ng operasyon, pero nakastandby pa rin naman ang resback mula rito sa Metro Manila. Pakinggan natin si Sir Johnny Castillo.
pinapa-standby lahat ng mga especially government agencies no that's involved dun sa search, rescue and retrieval. Pero again, ang sinasabi natin kapag ganito, hihintayin natin yung abiso no doon sa lokal na kung for the deployment no. Pero naka-standby na po no yung mga iba pa pong nanggagaling dito. May initial na pong sumama kasama po yung AFP no, BFP na bumaba doon no. Pero ang una kasi talaga ay yung mga lokal na responders natin at saka yung mga regional responders natin. Sa pinakahuling update lakay ngayong hapon, umabot na nga sa 19 na kataong napaulat na nasawi. 134 ang nasugatan, habang doon sa mga nawawala ay umabot na sa 12 mula sa kaninang report na 7. Pawang mga gumuhong gusali at nagbagsakan din dahil sa mga biktima at hindi ang maliliit na tsunami na umabot lamang sa may 1 metro batay sa report na hardest na Region 12 o SOC Surgeon at Davao Region, Region 11, kasama sa mga apektado ng lindol ang Region 9 o Zamboanga Peninsula at ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ako si Edniel Parrosa, Laser H, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Hiniling naman ni Attorney Levito Baligod, ang abogado ng mga dating Marines o mga Maleta Boys, ang pag-i-inhibit ni Senator Erwin Tulfo sa investigasyon ng Senado sa flood control scandal. Ayon kay Attorney Levito, hindi maaring ang inakusahan din ang siyang mangunguna pa sa investigasyon. Kung hindi man si Tulfo ang manguna sa pagdinig, ay nakahandang dumalo at tumestigo ang tinatawag na 18 karga bagmen o kaya ay Maleta Boys. Narito si Attorney Baligod. Well, if you look at the rules, no, it says there that if you falsely testify, you can be cited in contempt. Now, if the former soldiers will affirm and confirm what they stated in their affidavit, what would be the response of Mr. Erwin Tulfo and other legislators similarly situated? Sasabihin ba niya, nagsasabi kayo ng totoo? Hindi po. Ang sasabihin niya, nagsisinungaling kayo. Ngayon pa nga lang, hindi pa kami nagpakita, sinabi na niya na nagsisinungaling kayo. At kung sinabi niyang nagsisinungaling kami, ano po ang consequence niyon? Binasa ko po sa inyo ang Section 18 ng Senate Resolution number 5 as amended by Senate Resolution number 145 dated February 13, 2013. So wala kaming ibang patutunguhan kundi kulong po eh. And that is why the logic of our request, the reason, the basis for our request is for him to recuse himself, to inhibit and let those who were not named in the affidavit to preside over the investigation. Bad news naman dahil nangangamba po na tumaas ng hanggang 6 pesos ang kada litro na halaga po ng diesel bukas, araw po ng Martes, June 9. Ayon po sa pagtaya ng Department of Energy, ang increase sa presyo ng diesel ay maaaring maglaro mula po sa 3 pesos and 77 centavos hanggang 5 pesos and 77 centavos. Samantala kung di magro-rollback ng 1 peso and 70 centavos, posibleng tumaas din ang halaga ng gasolina sa 30 centavos bawat litro. Ang price increase ng kerosene ay tinatayang sasampa mula po sa 6 pesos and 10 centavos hanggang 8 pesos and 10 centavos kada litro. Inaantabayanan pa ang i-release na figures ng oil companies para po sa adjustment ng presyo bukas, araw ng Martes. Pinaiimbestigahan na ng Ombudsman ang pag-aproba at paggamit ng mamahaling business class airfare para sa official travel ng Department of Health sa Geneva, Switzerland. Batay sa reklamong isinampa ng grupong Alliance of Health Workers sa Ombudsman, inaprubahan umano ni Health Secretary Ted Herbosa ang pag-upgrade ng biyahe ni Undersecretary Albert Domingo mula economy class ay ginawang business class para dumalo sa World Health Assembly sa Geneva noong May 17 hanggang 23.
Sabi ng grupo, walang sapat na dahilan para sa luho habang kulang ang gamot, kulang ang hospital beds at ang mga tauhan sa pampublikong ospital sa bansa. Sa sulat ng grupo kay Ombudsman Boying Remulla, dapat managot si Herbosa at Domingo sa paglabag sa Republic Act 6713 na nag-uutos ng simple at matipid na pamumuhay para sa mga empleyado ng gobyerno. Nawili na. Ginagawa nga parang Quiapo ang Switzerland. Pabalik-balik ba lang? Balik-balik. Kaya na may hakot pa. Ha? May rara boys pa. Sipin mo lakay from economy, business class. Halos sa triple ang mababa presyo niya. Katapos yung mga pasyente natin dito sa Pilipinas, nasa Mona Lisa Hospital. Sabi lakay ng Lider. Sabi lakay ng taong bahayan. Sana all. Balita mula sa abroad, Miss Wina. Ceasefire sa pagitan ng Israel at Hezbollah muling tinanggihan ng Iran. Detalye sa report ni James Galange. Balita mula sa Gaza, muling naglungsad ng mga pag-atakang Israel at tinamaan ang isang police station na pinapatakbo ng militanteng grupong Hamas kung saan 9 na katao nasawi at 20 naman ang nasugatan. Habang aabot naman sa 13 namatay at 16 nasugatan sa isang malaking tent encampment sa bahagi naman ng Khan Yunis. Naganap ang mga insidenteng ito kahapon habang pinapangunahan ng Egypt ang panibagong ceasefire talks sa pagitan ng Israel at Hamas. Kung matatandaan, humupa ng ilang buwan ang labanan sa reyon matapos ang ceasefire deal na hinain ng Estados Unidos. Gayunman, wala pa rin napagkakasunduan na magkabilang panig ukol sa pagtatapos ng sigalot at sa muling pagbangon o rekonstruksyon ng Gaza. Ito si James Galanga ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa balitang sports, first ever Next Level Cup gaganapin sa June 10 to 13 sa Metro Manila. Anong latest mili kay Alex Iyala? Ayan. Magkano bang premyo doon sa pagkapanalo sa tennis? Women's tennis tournament sa United Kingdom. Willie Borja, please come in. Willie. Nasungkit ni Filipina tennis star Alex Iyala ang kanyang kauna-unahang kampiyonato ngayong season matapos talunin si Nikola Vartunkova ng Czech Republic sa finals ng Birmingham Open. Nagpakita ng matinding tibay si Iyala upang maitala ang 5-7, 6-3, 7-5 na panalo kontra sa dati niyang doubles partner sa isang mahigit 2 oras na laban. Ito ang ikalawang WTA 125 title sa karera ni Iyala. Naging makasaysayan din ang tagumpay para sa 20-year-old Filipina athlete dahil ito ang kauna-unahan niyang panalo laban sa isang manalarong Czech sa professional tour. Matapos makuha ang tropeyo, nagpahayag si Iyala ng pasasalamat at sinabing nagsisilbi itong motibasyon upang mas pagbutihan pa niya ang kanyang laro sa mga susunod na torneo. And I am so honored to be lifting this trophy today, but lifting this trophy does not mean that I will be among the greats yet, so I'm motivated to keep working and I'm grateful for the part that this trophy has played in my journey. Naging matindi ang bakbakan sa ikatlo at panghuling set kung saan umabante si Iyala sa 5-3 at muntik nang maisara ang laban. Ngunit nakabawi si Vartunkova at nakatabla sa 5-5 matapos mabreak ang serve ng Filipina. Hindi naman nagpatinig si Iyala at muling na-break ang kanyang kalaban sa 11th game bago tuluyang maisara ang panalo sa panghuling laro ng set. Tinapos niya ang laban ng magkamali si Vartunkova sa isang mahalagang palo na lumabas sa court. Matapos ang tagumpay sa Birmingham, tutungo naman si Iyala sa Queen's Club Championships kung saan haharap siya sa isang qualifier sa main draw. Ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Millie Borja at congratulations kay Alex Iyala. Ilang milyon kayo na panalunan niya, ano? Sa showbiz, Miss Wina. Sa ating showbiz report na kaya, Ryan Bang nilinaw na hindi cheating ang dahilan ng kanilang hiwalayan ng ex-fiancé na si Paula Huyong. Detalye sa report. Akala ko yung birthday ni ito lakay. Ito lakay. Ba? Gulo-gulo ninyo. Ba't iba-iba ang lead? Sige, basa. Detalye sa report ni Angelica Cosme. Tuluyan ang kinumpirma ni Ryan Bang ang kanilang hiwalayan ng non-showbiz fiancé na si Paula Huyong. Sa isang vlog ni Vice Ganda, inamin ng TV host na single na siya mula pa noong Enero. Siyempre sa relationship, meron din akong kasalanan. Pero I never cheat.
Hindi totoo yun, mga sinasabi ng mga tao na, yung mga may kutob eh. It was called off not because you cheat. Never. Si Ryan aminadong nagkaroon din ng pagkukulang ngunit pinilit niyang ayusin ang kanilang pagsasama. Sa kabila ng breakup, labis pa rin ang pasalamat ng TV host sa pamilya ng kanyang dating kasintahan. Pero mo malaking bagay yung cultural differences. Yes, I think kakaiba pala yung paniniwala, makaiba yung gawi, tsaka makaiba pala thinking, lalo na pagdating sa marriage. Taong 2023 nang magsimula ang love story ni Ryan at Paula hanggang sa ma-engage noong sumunod na taon. Ngunit September last year nang unang umugong ang kanilang hiwalayan matapos mapansin ng netizens na burado na sa social media account ni Paula ang kanilang pictures ng TV host. Ito po ang inyong showbiz angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Angelica Cosme. At ayon sa ating business correspondent, Miss Wina, Magkano nagsara ang lakay? palitan sa dollar ngayon. Ay kay Mr. Michael is my guy, 61.69. Ang kapalit na isang US dollar mo, Miss Wina. Grabe, taas lakay ah. Oo, tumataas. Malapit na mag-62. Ay, sinabi mo, ha? Sana wag naman. At happy birthday mo na kay Lakay Ray Sibayan na grabing mag-celebrate ng birthday. Ha? Birthday holiday, 1 linggo. Oo nga, lakay. Talaga naman ano. Baka saan siya nagpunta sa Iran? Ayan. Sa Lebanon? Ayan. Happy birthday lang kay Ray Sibayan at happy birthday kay Kuyang Mayor Jun Mago ng Labo, Camarines Sur, Kuya Reggie Guerrero, Kuya Edwin Daes at Kuyang Maning Rivera ng TM Cala Masonic Lodge number 136. Happy birthday! Lakay, batiin ko rin ang aking tatay mag-birthday. Oh, kailan? Ngayong 11. Oh, birthday niya pala. Yes. Ha? Happy birthday, Papa Edwin. Oh, si Papa Edwin pala. Oh, tatay, happy birthday. Happy birthday. Papa, inom ba siya? Ayan. Naman. Oh. MP yan, lakay. Aba. Happy birthday, Tatay Edwin Binauhan. Hesoro yan, lakay. Hesoro ba? Hesoro. At yan ang kabalan din pala tuntunang break time. Ako po si Deo Macalma. Sa pangalan pa rin po ni Miss Thea Petrocarpuz, ito naman si Wina Pearl Hesoro. Malansyadong balita susunod na. Henry Ura at Miss K. Karen Oyong. Oras. Ba't adelantado yata ito orasan natin? Ang bilis-bilis naman. Kaskasero. Oras alas 5:07. This time check is brought to you by ACS Manufacturing. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue.